baka mabilis ang evaporation rate niyan. Kaya hindi long-lasting, hindi aerosol-free at flammable. Dahil alam niyo ba, ang performance ng perfume ay nakadepende sa chemistry nito. Ang bilis ng evaporation, concentration ng fragrance oils at chemicals na ginagamit ay nakaka-apekto hindi lang sa mood, kundi pati sa kaligtasan at kalikasan. Tandaan, isang perfume ay isang homogeneous solution. Ito ay binubuo ng solvent o alcohol. Pangalawa, meron itong fragrance oil at fixative. So, kumbaga, ang alcohol ay tumutulong para mabilis kumalat ang amoy o ang scent. Pero kapag marami naman tayong ilagay, mabilis itong mawawala ang amoy nito. Hindi mapasok ang chemical kinetics. Kapag mabilis ang volatility ng alcohol, mas mabilis itong mag-evaporate. Kapag mas mabilis ang evaporation rate, mabilis din mawawala ang amoy nito. So kahit spray ka pa lang, amoy araw at after ilang minuto. Importante rin ang tamang concentration ng perfume. Kapag sobrang concentrated, masyadong matapang, overwhelming, at pwede makairita. Kapag sobrang diluted naman, mabilis ito mawala at hindi long-lasting. Kaya, kailangan balance sa formulation. May tinatawag din equilibrium sa perfume. Habang nag-evaporate ang liquid perfume, pagiging vapor ito sa amin. Ang balance na ito ang nakaka-apekto sa projection ng scent o ng amoy at kung gaano ito katagal maaamoy. Imagine what would happen if we all use a perfume that is not aerosol-free every day. We thought it is just a simple perfume, just to have a good smell, but we don't know that in every spray, may nilalabas tayo na chemical sa hangin na tinatawag na VOCs o Volatile Organic Compounds. Kapag dumami ang Volatile Organic Compounds sa hangin, bumababa ang air quality, tumataas ang aerosol pollution at maaari magdulot ng respiratory problems tulad ng ubo, hilo, iritasyon sa mata at ilong, at hirap sa paghinga. At dahil karamihan sa aerosol perfumes ay gumagamit ng flammable chemicals, maaari rin ito maging safety hazard. Kaya bilang consumers, mahalaga maging discerning at ethically aware tayo sa mga products na ginagamit natin araw-araw. And bilang response sa problemang ito, ang aming proposed improvement ay isang aerosol-free perfume, lower alcohol concentration, longer-lasting formulation, at eco-friendly packaging. Sa pamamagitan ng chemistry concepts tulad ng solutions, dilution, equilibrium, at chemical kinetics. Ang simpleng pagbabago sa formulation ng perfume ay maaaring makatulong hindi lamang sa tao, kundi pati sa komunidad at kalikasan. Sa lokal na aspeto, ang aerosol-free at safer perfumes ay maaaring makatulong sa malinis na hangin, mabawasan ang respiratory irritation, at maging mas ligtas para sa consumers. Mababawasan din dito ang mga chemical exposure, flammable risk, at environmental waste dahil sa eco-friendly packaging sa
Sa global na aspeto naman, makakatulong ito sa pagbabawas ng VOC emission, air pollution, at environmental damage. Mas mapopromote dito ang sustainable production at responsible consumerism. Ipinapakita nito ang chemistry ay hindi lang para sa paggawa ng products, kundi para rin sa mas ligtas at sustainable na mundo. Ang tunay na head turner Ay yung perfume na mabango na, Safe and eco-friendly pa. Chemistry for better living. ay gagawin.